Mula sa dating tinitirhan sa bayan ng Ligtong sa lalawigan din ng Cavite, ay lumipat ang pamilya Sidano sa isang paupahang bahay sa Rosario. Ang pagtitinda ng isda ang ikinabubuhay ng mag-asawang Ilyas at Eden at ng dalawang anak ng mga ito na sina Elaine at Cholo. Tahimik ang mga unang araw ng paninirahan ni na Eden sa bahay na iyon. Subalit pagkalipas ng ilang linggo, ay naging madalas na ang pagkakasakit ng pamilya niya, lalo ng bunsong anak nila na si Cholo. Isang araw ay nakilala niyang matandang manggagamot na si Aling Clara. Ipinagamot niya rito ang kanyang anak. Pagpasok pa lang nito sa kanilang bahay, ay mayroon daw ito agad kakaibang naramdaman. At habang ginagamot nito si Cholo, ay bigla itong may nakita na kung ano. May kasama kayong demonyo sa bahay na ito, wika nito. Sukat pagkasabi niyo ay biglang may hindi nakikitang puwersa na sumabunot dito. Gimbal na gimbal ito agad na tinapos ang panggagamot sa kanyang anak. Takot na takot din silang mag-ina sa nasaksihan. Sa paglipas ng mga buwan, ay nakalimutan na nila ang pangyayaring iyon. Pagkus ay napansin nilang mag-asawa na mula nang tumira sila sa bahay na iyon, ay lalong bumigat ang kanilang buhay. Isang gabing malakas ang ulan, ay napansin ni Eden ang labis na depresyon ng kanyang asawa. Wala na silang makain at walang pampuhunan para umangkat ng mga panindang isda. Wala na nga nagpapautang sa kanila, ay pinuputakti pa sila ng paniningil ng iba pang pinagkakautangan nila. Nakita niyang tumingin ang kanyang asawa sa kalendaryong nakasabit sa pinto. May larawan ng Divine Mercy roon. Galit na dinaklot nito ang kalendaryo at pinunit iyon. Bakit iyong masasamang tao pang yumayaman? Samantalang ako na nagsusumikap, walang inaagrabyado at hindi nagpapabayang tumawag sa iyo, ay hindi mo pinapakinggan. Lumuhod ito at humagulhol. Mabuti pang si Satanas na lang ang tawagin ko. Baka sakaling matulungan niya ako. Dumipa ito at saka tumingala at ubod lakas na sumigaw. Satanas! Napasugod siya rito. Diyos ko, Ilyas, anong ginagawa mo? Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Nanginginig na sabi niya. Niyakap niya ito. Inihilig niya ang ulo nito sa kanyang dibdib at hinayaan itong doon ilabas ang paghihinagpis nito. Kasama ni Ilyas ang kanyang anak na si Cholo. Pumasok sila sa maliit na pinto ng ginagawang simbahan. Lumuhod sila sa isang silya at sabay na nalangin. Napansin niyang may takip na itim na tela ang mga rebulto roon, pati na ang imahe ni Hesukristo na nakapako sa harap ng altar. Biglang sumara ang pinto. Napalingon silang mag-ama roon. Bakit niyo isinara? Lalabas pa kami, sabi niya sa papalapit na lalaking nakasuot ng itim na sutana. Bukas ang pinto, Ilyas, tugon nito. Pinagmasdan nito ang kanyang anak. Maya-maya ay dahan-dahang hinawakan ito si Cholo sa baba at akmang hahalikan sa pisngi. Laking gulat niya habang papalapit ang mukha nito sa mukha ng kanyang anak ay may lumabas na pangil dito. Huwag! Sigaw niya sabay tulak dito. Nabuwal ang lalaki pero agad itong tumayo. Dahan-dahang nagbago ang anyo nito. Nanlilisik ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanilang mag-ama. Agad na dinaluhan ni Ilyas ang kanyang asawa nang magsisigaw na nahulog siya mula sa folding bed. Nanginginig pa siya nang ikwento niya rito ang tungkol sa panaginip niya. Ang mabuti pa'y magdasal ka bago muling matulog. Kung ano-ano kasi ang pinagsasabi mo kanina. Wika nito. Hindi siya kumibo. Hindi pa rin nawawala ang hinanakit sa kanyang dibdib. Pinaninindigan pa rin niya ang mga nasabi. Bumalik uli siya sa pagtulog. Di nagtagal ay naalimpungatan siya. Nagmulat siya ng mga mata at tumingin sa kanyang paanan. Higit na pagkagimpal ang nadama niya ng mga sandaling iyon. Natitiyak niyang hindi na siya nananaginip habang nakatitig siya sa lalaking nakaitim na sutana. Anyong demonyo na ito. Pulang-pula ang nanlilisik ng mga mata nito. Nakalitaw ang mga pangil at may nakausling matutulis na sungay sa noon nito. Napabalik siya ng bangon ng patakbong pumasok ito sa silid nilang mag-asawa. Nang hihilakbot na nagsumiksik siya kay Eden habang sigaw siya ng sigaw. Si Satanas. Nandyan na talaga siya. Totoo na ito at hindi isang panaginip. Sabi ko naman sa iyo, magdasal ka at magsisi sa ginawang paglapastangan sa Diyos. Siya ang higit na makapangyarihan sa lahat. Nangingilid ang mga luhang sabi nito. Natauhan siya at napagtanto ang nagawang pagkakamali. Bumaba siya ng kama at kinuha ang pinunit na larawan ng Hesukristo. Muling binuo niya iyon at nilagyan ng pandikit. Pagkatapos ay maayos na isinabit uli niya iyon sa pintuan. Umusal siya ng panalangin. Diyos ko, patawarin niyo ako.
Napaluhod at napaluho pa siya. Nang sambitin iyon, nang muling lingon niya ang itim na lalaki, ay wala na ito. Nilapitan siya ng kanyang asawa at niyakap ng buong higpit. Kinabukasan ay ipinasya ni Ilyas na magsimba silang mag-anak. Taliwas sa napanaginipan niya ay maliwalas ang loob ng simbahan. Hindi kinukumpuni ang bubong niyon at hindi natatakpan ng itim na tela ang mga rebulto roon. Marahil ay tininapik lang siya ng Diyos dahil humina ang kanyang pananampalataya. Lumuluhang nagsisi siya at muling humingi ng kapatawaran. Maluwag na ang dibdib niya nang umuwi silang mag-anak. Pagpasok sa kanilang bahay, ay agad nilang nakita sa sahig ang fluorescent light. Kung nahulog iyon mula sa kisame, ay bakit hindi nabasag? Nang ilabot siya subalit dahil sa panunumbalik ng pananalig niya sa Diyos, ay muling naisang tabi niya ang takot. Hindi na dapat tayong magtagal dito, Eden. Maghahanap tayo ng tahimik at hindi mapangalim na matitirahan. Aniya sa kanyang asawa. Mabuti pa nga umalis na tayo rito bago pa lumala ang mga problema natin. Tugon nito. Maayos na ang pamumuhay ni na Ilyas. Nakatira sila sa isang payak at payapang bahay sa kalapit bayan ng Rosario. Biniyayaan pa sila ni Eden ng isa pang supling. Hindi man sila mayaman, ay hindi naman sila naghihikahos tulad ng dinanas nila sa iniwang bahay. Mayroon ng bagong mag-anak na nakatira sa dating bahay nila. Minsan napadaan siya roon, ay nakausap niya ang padre at pamilya niyon. Naikwento nito sa kanya na madalas magkasakit ang pamilya nito. Mabuti na lamang daw at may nakilala ito ng matandang babae na gumamot sa anak nito. Tinanong pangaraw ito ng matanda ng wala ba kayong nararamdaman sa bahay na iyan? Natawa pa raw ito ng Kaahon lang ni Paulo sa swimming pool nang mapalingon siya. Parang may narinig siyang ingay mula sa pool. Umakbang siya pabalik doon, pero tahimik ang tubig sa swimming pool. Walang indikasyon na nalabusaw ang tubig doon. Kasalukuyan siyang nagbabakasyon sa bahay ng kanyang tiya Aurora sa Laguna. Kasama niya raw ng kanyang ina at 3 kapatid. Ang ama niya ay nasa Maynila at nagtatrabaho. Taon-taon tuwing bakasyon, sa eskwela ay nandoon sila. Bumabalik lang sila sa Maynila kapag magpapasukan na. Ang tiya Aurora niya mismo ang may gustong maglagay sila roon. Biyuda at wala na ring anak. Mga katulong lang ang kasama ng tiyahin niya sa malaking bahay na iyon. 6 na taon na ang nakararaan mula nang mamatay ang asawa nito dahil sa sakit sa puso, habang ang nag-iisang anak naman ng mga ito na si Rainier ay namatay 3 taon na ang nakararaan dahil sa aksidente. Siya ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. 21 na siya at magtatapos na sa kolehiyo. Si Tricia ang sumunod sa kanya ay 19. Ang pangatlo nila, si Patrick, ay 17 at ang bunso nila, si Christina, ay 13. Iginala niya ang paningin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Kahit ang alagang pusa ng kanyang tiyahin na madalas na maglaro sa tabi ng pool ay wala. Nang makaramdam ng ginaw, lumayo na uli siya sa pool para pumasok sa loob ng bahay. Pero nakakailang hakbang pa lang siya nang may marinig uli siyang ingay galing sa swimming pool. Parang may tumalon sa tubig. Pagsulyap niya sa direksyon ng pool, nakita niya ang pagtalsik ng tubig. Napatakbo siya palapit doon. Nakita niya sa ilalim ng pulang isang binatilyo na nasa 13 hanggang 15 marahil ang edad. Naka-t-shirt, maong na pantalon at gomang sapatos. Hindi niya kilala ito. Nandidilat ang mga matang nakatingin nito sa kanya. Ang kanang kamay nito ay nakaunat sa direksyon nila. Tila humihingi ng saklolo. Mukhang malulunod ito. Lumundad siya patungo sa tubig at agad na dinaluhan ang binatilyo. Ngunit naglagos lang ang kamay ni Rito nang tangkain niyang hawakan ito. Kasunod din ay naglaho ito. Nanindig lahat ang balahibo niya sa katawan. Kung hindi pa siya kinapos ng hangin, hindi na niya maaalalang lumutang mula sa pool. Pagkaahon ay takot na tumakbo siya palayo sa pool. Nanlalatang napaupo siya sa sahig nang makapasok na siya sa bahay. Walang nababanggit ang tiya Aurora niya na may nangmumulto sa bahay na iyon. 30 taon na ang nakararaan, hindi pa ako ang may-ari ng bahay na ito. May nalunod sa swimming pool na yan. Ang Hilito ang pangalan niya. 14 anyos. Apo siya ng orihinal na may-ari ng bahay na ito. Malamang na siya nagpakita sa iyo, Paulo. Pagkukwento sa kanila ng tiya Aurora niya, habang nag-aagahan sila kinabukasan. Ikinuwento niya sa mga ito ang tungkol sa nangyari sa kanya kagabi. Baka nga ho, tita, niya. Pero ngayon ko lang narinig na ng multo siya. Nagtatakang wika ng tiyahin niya.
15 taon ako sa bahay na ito, pero wala pang nagsabi sa akin na may nakakita sa kanya. Saka ilang ulit na kayong nagbakasyon dito. May nakita na ba kayong multo rito? Baka hindi siyang nakita ni Paulo, ate, sabi ng kanyang ina rito. Sandali, pasintabi ng tiya Aurora niya. Nagtungo ito sa kwarto nito. Pagbalik nito ay may dala itong mga litrato na inilatag nito sa mesa. Naiiwan ang mga ito rito ng dating may-ari ng bahay. Itinabi ko dahil baka balikan nila, pero hanggang ngayon hindi nila kinukuha. Paulo, ito si Angelito. Itinuro niya ang isang binatilyo sa isa sa mga larawan. Siya ba ang nakita mo kagabi? Tinitigan niya ang itinuro nito. Parang kamukha nga niya tiya. Sabi niya, kahit may bagyasi ang pag-aalinlangan. Kasing katawan at kasing taas ang nang nasa larawan ang nakita niyang binatilyo sa swimming pool. Siya nga siguro ang nakita ko. Baka nabulabog namin siya, tita, sabi ni Tricia. Bakit naman? May ginagawa ba kayong hindi maganda rito sa bahay? Wala naman, di ba? Kung nabulabog niyo siya, dapat noon pa siya nagpakita. Ilang beses na ba kayo nagbakasyon dito? 5 o 6 na ba? Si kuya, baka may ginawa sa swimming pool. Pagsabad ni Patrick. Ano naman ang gagawin ko rin kundi lumangoy? Sabi niya. Baka naman talagang dumadalaw siya rito sa bahay at ngayon lang ay may nakatsyempong makakita sa kanya. Wika ng kanyang ina. Nakakatakot naman, sabi ni Christine. Dahil sa nakita niya, gusto nang umuwi ng 2 kapatid niyang babae, pero nakumbinsi ang mga ito ng tiyahin nila na tapusin ang pagbabakasyon. Dahil parehong malapit sa tiyahin, hindi ito nahirapan na kumbinsihin ng dalawa. Si Patrick ay hindi nagpahayag ng paghahangad na umuwi dahil nakaplano na ang party nito para sa birthday nito na gaganapin sa bahay ng tiyahin. Nakapag-imbita na ito at nakakahiya namang iurong ang party dahil lang may nagpakitang multo sa kanya. Isa pa ay sanay na ang mga kaibigan nito na doon ginagawa ang salo-salo para sa kaarawan nito. Dumating ang kaarawan ni Patrick. Umaga yung sinimulan ngunit gabi na ay may bisita pa ang kapatid ni Paulo na karamihan ay galing sa Maynila. Ilan sa mga ito ay alam niyang doon na magpapalipas ng gabi. 3:00 ang madaling araw nang maalimpungatan siya dahil sa narinig na komosyon sa labas ng kwarto. Sa swimming pool na tanaw mula sa kwarto niya nanggagaling ang ingay. Nakita niyang nagkukumpulan sina Patrick at mga kaibigan nito sa swimming pool. Isa sa mga babaeng bisita ng kapatid niya ang humahagulhol ng iyak. Napahango siya palabas ng kwarto niya at halos patakbong binaba ang hagdan upang alamin kung ano ang nangyari. Nang makarating siya roon ay nakita niyang may iniaahon sina Patrick mula sa swimming pool. Nakilala niyang isa ito sa mga bisita ni Patrick. Patay na itong nangihiga sa gilid ng swimming pool. Ayon sa mga nakasaksi ay nalunod ito. Gustong manlaki ng ulo niyang matitigan ng namatay. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung nakita niya na nasa ilalim ng swimming pool na tinangka niyang saklolohan. Ngunit biglang naglaho bago pa niya matulungan. Pati ang kasuotan ng mga ito ay magkapareho. At noon niya natanto na ito ay hindi ang apo ng orihinal na may-ari ng bahay. Ang may-ari